Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kagiliw. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tonet. Kasalukuyang nakatira dito sa isang lalawigang nasa sakupan ng Kabisayaan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang hindi malilimutang karanasan ng aking inang, tawagin na lamang natin sa pangalang Amparo. Nangyari ito, dekada 80. At itong mga panahong ito ay hindi pa ganun ka-eksperto ang aking ina sa panggagamot niya. Kukonti pa lamang ang nalalaman niya. Dayong hindi pa itinuturo ng kanyang abuela ang mga malalalim na aral na dapat niyang matutunan sa pagiging albularya. Pero magpaganon pa man ay dinadayo pa rin sila ng mga taong nais magpagamot sa kanila. Bantog na manggagamot at magaling na albularya ang kanyang abuelang. Tawagin na lamang nating Lola si Dora. Kilala ito sa iba't ibang kalapit lalawigan. Dahil sa taglay nitong kagalingan pagdating sa herbal na gamutan, kung kaya't halos lahat ng karamihang may sakit ay kay Lola si Dora lumalapit. Dahil doon, nahasa naman ang kalaman ng aking ina sa panggagamot at siya ang katulong ng kanyang abuela sa tuwing may ginagawa ito. Pero hindi pa yan sapat para tuluyan siya makapanggamot na mag-isa lang. Hindi pa kasi ito kampante at wala pa siyang gaanong tiwala sa sarili na makakapagpagaling ng may malubhang sakit noon. Lalo na ang mga nayanggaw, nakukulam, at ang pinakaayaw niya sa lahat, nababarang. Hindi naman sa pag-iinarte ng aking ina, pero ang pinakaayaw niya sa lahat ay makakita ng mga insekto, uod, at iba pang gumagalaw na hindi naman dapat napupunta sa katawan ng tao. Kaya naman sa tuwing may nagpapagamot sa kanyang abuela na nababarang, pinipilit niya na lamang ang kanyang sarili para tulungan ng kanyang lola. Wala din naman kasi siyang ibang pagpipilian. Siya ang tagapagmana ng kaalaman nito. Sa isip-isip niya ng aking ina, ay ang pinakamasahol sa lahat ng uri ng mga taong pumapanig sa kaliwa, ang mga mamabarang. Sa kadahilan ng doble ang bagsik nito kaysa sa iba pang nasa kaliwa, gaya ng mangkukulam at mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Mantakin mo ba namang kaya nilang kumontrol ng mga insekto? Gumamit ng iba't ibang lamang lupa para lamang makapanakit ng kapwa. O hindi naman kaya ay bigyan na malubhang karamdaman ang kung sino mang naisin ng mga ito. Nakikita man nila o hindi nun. Basta't may hawak silang pag-aari ng taong gagawan nila ng hindi maganda. Walang kaapog-apog nila yung isa sa katuparan. Hanggang sa ikasawiyo ng taong yon. Hindi gaya ng mga aswang at mangkukulam na kinakailangang harap-harapan muna nilang makita ang bibiktimahin bago nila ito magawa ng hindi maganda. Kaya naman ayaw na ayaw ng aking ina sa mga mamabarang dahil sa kasamaang taglay ng mga ito. Isa din yun sa kinatatakutan ng aking ina na makasagupa niya pagdating ng araw kung sakaling tuluyan na siyang maging isang manggagamot. Dahil nga doon ay mas lalo pang pinag-iigihan ng aking inang pag-aaral niya sa panggagamot. Kahit na natatakot at tanimdiri siya sa mga taong ginagamot ng kanyang abuela, ay lakas loob niyang hinaharap ang mga yon. Sa ganoong paraan lamang kasi matatanggal ng aking ina ang takot na nararamdaman niya. Anya pa'y pagdating ng araw, masasanay din siya at malalampasan niya rin ang mga takot na dala-dala para sa mga mababarang. Isang araw noon, habang nagwawalis sa likuran ng bahay nila si nanay, narinig niyang may tumawag sa pakalan ng kanyang lola. Takang-taka naman siya dahil linggo ng araw na yon. At sa tuwing sasapit ang linggo ay hindi sila nanggagamot. Batid na yon ng lahat.
Dahil matagal naman na silang kilala sa baryong kinatitirahan at matagal na rin ganun ang patakaran nila. Minsan nga ay ang mga kababaryo na nila ang nagsasabi sa mga taong nais magtungo sa kanila upang magpagamot na hindi sila tumatanggap ng pasyente kapag araw ng linggo. Pinapabalik na lamang ito sa kadahilan ng araw yan ng pahinga at pagninilay-nilay lang maglola. Nakailang ulit pa nga ang tumawag sa pangalan ng kanyang lola si Dora. Kaya naman saglit na inihinto ni inay ang ginagawa niyang pagwawalis ng mga tuyong dahon. Sumilip ito sa harap ng bahay. Nang tuluyan nung makasilip sa harapan ng bahay si inay, may nakita siyang 2 tao na nakatayo sa may labas ng bakuran habang tinatawag pa rin ang pangalan ni Lola. Unang tingin pa lamang ni inay sa dalawa, nahihinuwa niya mag-asawa ito. Ano pong kailangan niyo? Iha, nariyan ba ang abuela mo? Si Dora? Nung papalapit na ang aking ina sa dalawa, nagpakilala ang mga itong si Aling Gloria at Mang Jose. Mag-asawa nga at nakatira sa Karatig Baryo. Nang tuluyan nang makalapit si inay sa dalawa, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Para ba umanong may sumasakal sa kanya na kung ano na hindi niya nakikita. Sandali siyang natigilan at napaatras saka tinapik-tapik ang dibdib noon para makahinga ng malawat. Iha, pakisabi naman sa abuela mo kung maaari ko bang ipagamot yung anak ko ngayong araw mismo. Saglit namang himik ang aking ina at nag-isip nun. Sagradong araw kasi para sa kanilang mag-abuela ang linggo. At kahit gaano pa kaimportante ang ipinunta ng mga nagpapagamot, tinatanggihan nila ito. Araw po ng linggo ngayon, hindi po nanggagamot si Lola. Dahil sa kakaibang nararamdaman ni nanay noon, nagdadalang isip siya kung tatanggihan niya bagad ang sinabi ng babae. Kaya naman yun na lamang ang kanyang sinabi ng sa danon. Ang mga ito na mismo makaisip na hindi na tumuloy sa pagpapagamot. Sige na, iha. Kailangan talaga namin ngayon ng lola mo. May sakit yung anak ko. Ilang araw ko nang nararamdamang inaasong ito. Baka hindi na siya abuti ng 1 linggo. Nahahabag man ang kalooban ng aking ina sa mag-asawa. Nais naman sanang patuloyin ng mga ito. Pero hindi maaari. Malakas kasing kutob ni nanay na merong tangang pangkaliwa ang daladala ng isa sa mag-asawa. Ramdam na ramdam ni inay ang malakas at maitim nitong presensyang nagmumula sa kaharap niya. Pero hindi niya matukoy kung sino sa dalawa ang may tanga noon. Muli, sinabi ng aking ina na hindi pwedeng maggamot ang kanyang lola ng araw na yon. Dahil hindi lang pangninilay ang ginagawa nito, kundi pagdidibusyon din ito para ibalik ang lakas ng mga tangan na gamit-gamit niya sa panggagamot. Bumalik na lang ho kayo bukas. Ngayon kami nandito. Bakit ipagpapabukas pa kung pwede naman gawin ngayon mismo? Tiimbag ang nawika ni Mang Jose na bahagyang ikinagulat ng aking ina. Nang magsalita ang lalaki ay doon na pagtanto ni inay na sa kanya nagmumula ang mabigat na presensyang kanina pa bumabagabag sa kanya. Agaran namang inawat ni Aling Gloria ang asawa. Sinabihang babalik na lamang sila kinabukasan. Kahit nabakas sa mukha nito ang pagkadismaya dahil sa narinig niya, at talatang pinipigilan itong huwag umaiyak. Dahil sa biglang pamumulan ng kanyang mga mata at may namumuong mga luha doon. Lulugulugong ang nilisan ng 2 bakuran. Nang makatalikod na mga ito at makalayo-layo na, ay saka pa lamang nakahinga ng malawang si nanay. Bagya pa siyang napahawak sa magkabilang tuhod niya dahil sa kanina niya pa pinipigilang huwag lamunin ng takot naman.
Malakas ang kutob ni Nanay Amparo na hindi lang basta-basta ang kaalamang taglay ni Mang Jose pagdating sa kaliwa. Nang tuluyan nang mawala ang mag-asawa, saka pa lamang siya pumasok sa loob ng bahay. Hindi na niya itinuloy pa ang ginagawang pagwawalis sa likuran. Gusto niyang sabihin kaagad sa lola ang patungkol sa mag-asawa. Pagkabukas ni inay sa pinto ng bahay nila, agad na tumambad sa kanya si Lola Sidora, na tila ba nag-aantay lamang itong makapasok siya. Andyan pala kay Lola. May pumunta po ngayon dito. Magpapagamot daw ho. Hindi pa man natapos ng aking ina ang kanyang sasabihin. Pinigilan na siya ni Lola at sinabi nitong alam na niya kung anong sadya ng mag-asawang yon. Ayon pa kay Lola Sidora, paparating pa lamang ang dalawa. Ramdam na niya ang presensyang daladala ng lalaking si Mang Jose. Pero hindi niya masyadong mahinuha kung anong klase ang pinatangan ng lalaking yon, sa kadahilan ng napakagaling nito magtago ng aura. Ano sa tingin mo, Lola? Bakit sa atin sila lumapit? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukang titingnan. Tugon ni Lola. Nang hapong yun ay ipinasarang maigi ni Lola kay inay ang lahat ng bintana at pinto sa kanilang bahay. Nagtataka man ay walang tanong-tanong na sinunod na lamang ng aking ina ang iniutos sa kanya ng abuela. Habang naghahapunan sila, bigla na lang tumahimik ang buong kapaligiran. Nagtagal yun ng ilang minuto. Kaya naman hindi maputol-putol ang nagtatakang mga tingin ni inay sa kanyang lola. Tahimik na nga silang kumakain, ay mas lalo pang tumahimik ang buong paligid nun. Nitunog ng butiki at kulidlig. Wala talaga. Kasunod doon ay ang nakakapangilabot na paghunay ng wakwak. Unti-unti nang ang binabalot ng takot si Inay Amparo. Bigla na lamang ding umalinsangan ng paligid nila. Huwag mong pansinin iyan. Kumain ka na. Istorbo lang yan. Seryosong wika ni Lola Sidora habang patuloy pa rin sa pagkain niya, na para bang wala nang sa kanya ang naririnig niyang huni na yon. Matapos maubos ni Inay Amparo ang pagkain, dumiretso na siya sa lababo. Habang naroroon siya, Sir Sam, nung binuhusan niya na ng mainit na tubig ang hugasin, laking gulat ni inay nang biglang may kung anong nagtatatakbo mula sa silong. Nakaangat pa kasi sa lupa ang estilo ng bahay nila maglola. Kaya naman dali-daling sinilip ng aking ina sa awang ng pader na kawayan kung ano yon. Nang tuluyan ng makita ni inay ang labas ng kanilang bahay, laking gulat niya nang makita niya ang isang nilalang. Parang aso yon. Malaki. Pero butot balat na lamang. Mabalasik ang mapupula nitong mga matang. Tumingin pa ulit sa bahay nila maglola. Bago yun mabilis na tumakbo palayo. Sa takot ni inay dahil sa nakita niya, ay dagli siyang napaatras at nagmamadaling lumapit sa kanyang lola. Tingnan mo nga naman. Sila na ang may kailangan sila pa ang maglakas ng loob na mag-istorbo. Wika ni Lola. Ano pong ibig mong sabihin, La? Yung nakita mo? Iyon yung lalaking nagtungo dito kanina. Huwag ka mag-alala. Kahit anong gawin nila ay hindi makakapasok ang mga dito sa loob ng bahay. Paano mo nalaman, Lola? Aso po yung nakita ko sa labas O pupulay mata. Ay naku, apo. Sa tagal ko nang nanggagamot ay wala ka pa rin bang bilid sa akin? Saka pa lang naman napadatag ang kalooban ni inay. Lang sabihin ni Lola Sidorang, hindi na babalik pang nilalang na nakita niya. May dadag ko nga pala, Sir Sat, noong mga panahon na yon. Dalawa na lamang sila magkasama sa buhay. Iniwan si Inay Amparo ng kanyang ina magmula nung sanggol pa lamang ito. Mas pinili umano nito makipagsapalaran sa ibang bayan pero hindi naglaon.
Hindi na nagpakita pa o nagparamdaman lamang. Kaya naman nasanay na si inay na silang dalawa ni Lola Sidora na lamang ang magkasama sa buhay. At hindi na siya umaasa pang babalik ang kanyang ina noon. Sinunod na nga ng aking ina ang pagiging manggagamot at pagkalbularya ng kanyang abuela. Sumunod na araw, balik na naman sila sa panggagamot. Umaga pa lamang ay may mga nagpapahirot na sa aking ina. Mga batang nilalagnat gawa ng may mga pilay ang mga ito. Sa kanya nakatoka ang mga nagpapagamot na hindi naman malubha ang kalagayan at nadadala pa sa ilot. Tawa sa tibang erbal na gamutan. Habang ang kanyang lola naman ang gumaharap sa mga elemento, nakukulam, nababarang at nayayang gawunon. Gaya ng normal na araw, natapos ang panggagamot nila ng walang kabirya. Maaga pa nga lang silang natapos kaya naman nagpaalam ang kanyang lola na ay pupunta nito sa dulo ng kabilang baryo. Ano pong gagawin mo doon, La? Pwede bang sumama ako? Huwag na. Dumito ka na lang at magpahinga. Susuriin ko lamang ang anak ni Kadam yan. Sigurado ka po, La? Baka po makatulong ako. Huwag nang makulit. Walang ang nagawa ang aking ina. Hinayaan na lamang ang kanyang abuela. Matapos nitong magayak ay sinabihan niya pa si Inay Amparo na huwag nang tatanggap ng gagamutin kung may magpapagamot pa man. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ng aking ina kay Lola bago ito tuluyang umalis. Sinundan pa ni Inay ng tingin ng matanda habang naglalakay papalayo. Nang mawala na ito sa paningin niya, isasara niya na sana ang pinto ng bahay nila. Pero bago pa man niya maisara ito, meron siyang natanaw na papalapit sa kanilang bahay. Nagkukumawag pa ang mga itong tumatakbo na para bang may hinahabol. Nagtatakas Inay nang makita niyang yun ang mag-asawang nantungo sa kanila noong nagdaang araw. Pero sa puntong yon ay may bitbit na pastitang lalaking si Mang Jose. Laking gulat pa ng aking ina nang makita niyang lupaypay na yon. Nagkukulay ubi na ang balat na animoy, tinakasan na ng maraming dugo sa katawan. Iha, pakiusap, kailangan namin ng tulong niyo. Dahil sa nabigla na rin si Inay Amparo, wala na siyang ibang nagawa kundi patuloy na magana. Dali-dali namang inayos ni Inay ang papag na paglalapagan ng anak nila. Pagkapasok ng mga ito sa loob ng bahay, mabilis na inilapag lamang ni Mang Jose ang anak niya. Pagkatapos ay dagli itong lumabas ng bahay. Nangangati ang katawan niya. Ano pong nangyari sa kanya, Aling Gloria? Pakiusap, gamutin mo yung anak namin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Masigla pa naman siya kaninang umaga. Bigla na lang nagkaganyan. Mabilis namang sinuri ni Inay ang paslit noon. Pero ilang beses na niyang tiningnan nito ay hindi niya matukoy-tukoy kung anong klaseng sakit ang dumapo sa bata. Nagsagawa na rin siya ng pagtatawas. Pero wala yung epekto at talagang malakas sa tingin ni Inay ang sumalbay sa bata. Kaya naman ang ginawa ni Inay noon, bilapatan niya muna ito ng paunang lunas para kumalma ang sakit na nararamdaman ng paslit. Habang inaalam niya kung ano ang gagawin. Wala ho ba siyang nakaaway o nakasagutan man lang? Takang tanong ni Inay kay Aling Gloria. Sunod-sunod na pag-iling naman ang naging tugon ng ginang. At sinabi nitong paano magkakaroon ng kaaway ang anak niya gayong hindi naman ito lumalabas ng bahay. Hindi din ito mahilig makisalamuha sa iba at nais lamang nitong parati silang magkasamang mag-ina. Kaya naman alam umano ni Aling Gloria na kung sakasakali mang may sumalbay sa anak niya, gawa ng naroroon siya. Kaya nga takang-taka siya kung bakit nangyayari yan sa bata. Habang nag-uusap si Inay at Aling Gloria noon, nasisipat ni Inay na nasa labas lamang ng bakuran si Mang Jose. Bakas sa mukha nitong pagkabalisa at hindi mapakali sa kinatatayuan niya. Sa itsura po ng anak niyo, Aling Gloria, hindi ko maipapangakong maaagapan ko ito .
Kung ayos lang po sa inyo susunduin ko po muna si Lola. Wala po siya dito May pinuntahan sa dulo pa ng baryo. Kung aalis ka pa at hindi mo maagapan yung anak ko, baka wala na siyang buhay pagkabalik po. Amparo, subukan mong gamutin yung anak ko. Hindi naman lubos mauhari ni Lay kung ano ang kanyang gagawin. Lalo na't sinabihan siya ng kanyang abuelang woodman manggamot pagkaalis nito. Malamaya pa. Nakaamoy ng kakaiba silay. Parang may nabubulok na soga at nakakasulasok yun sa ilong sa nalalang na pito ng akin ina. Minabuti niyang tingnan muli ang paslip. Pero sa pagkakataong yon, lapag pa siya niyang alisan ito ng pamibabang kasuotan. Naihinuha niyang doon nadmula ang kakaibang amoy. Manalalangap niya. Nagdahan-dahan pa siya ng gawin na yon. Dahil umiiyak itong paslip na ito. At bakas na bakas sa mukha nito ang sakit na nararamdaman. Nautuluyan ng matanggal ng aking ina ang pang-ibabang suot ng bata. Halos mauindan ang buong sistema niya. Lang tamambad sa kanya ang magkabilang sinit nito. Paibaba sa hiba. Nabubulok na. Sa gulat pa ni inay ay paladang napa at parasyak tamuntikan pa yun ikatumbra. Lasapo niya rin ang bibig niya nang makitang may naglalakihang ulay pulang uod ang naroroon. At tila ba nalalahan na sa mga sugat ito. Manindig talaga ang lahat ng balahibo ni Imay sa kanyang katawan. Munti ka na siya maduway dahil sa napaabaw amoy na sumalubaw sa kanya. Ang problema, bakit ganyan yung reaction mo? Takang tanong lang ina ng bata. Nagtataka namang napapingin si inay kay Aling Gloria. Isinpi mo po ba nakikita rin kalagayan ng anak mo? Napikita ko namumula yung sinip ng anak ko. Pero ikaw bakit parang gimbal na gimbal ka? Kung ganun, hindi mo nakikita rin kalagayan niya. Hindi na mapigilan ng paghabag sa paslip na wala pang muwang sa mundong ginaganawan. 4 na taong gulang pa lamang ito. Babae pa. Dali-dalin inutusan ni Nalay itong ali na ito. Latawagin ng asawa niya para maipa nito ang tunay na kanagali ng anak nila. Dali-dali naman pinawag ni Aling Gloria si Mang Jose. Pagkapasok palalam nito ay dibiyanan nag-usan ng orasyong pangtanggal sa bulag si Nalay. Kapag kasi hindi natanggalim sa bulag na yun, kung pipingnan mo, parang walang kagalas-galas ang katawan ng bata. Nagkukulay pula o ubi lamang ito ng walang dahilan. Pero pagkatapos na tanggalin ni nanay yung sa bulag na yun, kitang-kita niya ang pagkabigla sa itsura ni Aring Gloria. Agarang tumulo ang luha nito at lapalapit sa anak noon. Hilak ito ng iyak dahil nakitin niya na halos umabot na sa maselaw parapin ng paslip ang nabubulok nitong laman sa hika. Ang ano naman ang pagdadalang happy ng ina ng bata, ay dinan naman to walang emosyon na mukha na mama. Nakapipig lamang ito sa kanyang anak Claire. Para bang may alam ito. Doon niya ay napagtanto ng aking ina na hindi kaya may kinalaman itong si Mang Jose kung bakit sinapit yun ng bata. Pakiusap, damotpin mo na yung anak ko, iha. Tadbra makaawa ako sa'yo. Lahat ibibigay ko. Lahat dadawin ko. Pagdalinin mo lang siya. Tumatangis na nagmamakaawang ginaw. Hindi na binapigilan ni inay ang manuhar nun. Hindi ka ba naaawa sa kanadahin ng anak mo? Palong ni Imay kay Mang Jose. Sablit pa silang nagtagisan ng pingin. Dahil bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki na para bang nagalit ito sa sinabi ni Inay Amparo. Anong ibig niyong sabihin? Kasalanan mo kung ano nangyayari sa anak mo. Kaya mo bang sikmurain na dahil sa ginagawa mo, buhay na anak mo ay magiging kabayaran ng mga iba?
Sabot ni Dayan. Nang mga sandali yun ay pila ba? Bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ni Ilay sa kanyang sarili. May kung anong nanininas sa wano sa kaibuturan ng kanyang dibdib noon. Sablit na binalot ng katahimikan ng kanilang paligid. Maya-maya ay bigla na lamang nagmura si Jose. Kasunod noon ay ang pag-iyak nito na parang bata. Doon ay isinalaysay ni Mang Jose kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit yun sinapit lang kanina wana. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa Panginoon. Yumuhod pa sa harap lang kanyang paslit. Ayon dito, batid niyang simbalik ang nangyayari sa kanyang anak. Pero wala siyang ibang magawa dahil hindi na ito pwedeng gamutin o lapatan man lamang ng lunas. Doon na ito umamin na isang mambabarang ito. Mambabarang na aswala. Pinagkakakitaan niya ang kasamang iyon. Nagpapabayad siya sa mga taong mahinais ipabarang sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi niya yan pinatanggihan. Habang ang asawa nitong si Aden Gloria, walang kaalam-anam sa ginagawa ng kanyang asawa. Iyak ng iyak ang mag-asawa dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin para mailigtas ang nag-iisang anak. Batid na din kasi ni Mang Jose na hindi nasisikatan ng araw ang anak niya. Ramdam yon isang malakas na albularyo ang gumawa ng sumbalik sa pababaraw na ginawa niya. Hindi ako masamang mambabarang. Alam ko yan sa sarili ko. Hindi ako buwabarang ng mga tao walang kasalanan. Hindi din ako pumapatay. Binibigyan ko lang sila ng kaparusahan sa ginagawa nila. Kaya hindi tamang ang buhay ng aking anak ang magyuding kapalit nito. Hindi man lubos na naniniwala si Inay Amparo sa sinasabi ni Marmose. Wala na siyang pakialam doon. Ang nais niya na may ligtas ang paslit sa piyak nitong kamatayan. Sablit pamilon hinintay ang pag-uwi ni Lola Sidora. Lang sa na ito mismo ang gumamot sa bata. Pero lumipas na lamang ang ilang oras at sumapit ng 10:00 ng gabi. Hindi pa rin ito nakakarating. Hindi na nakatiis si nanay. Pinasok rin na ang silid ni Lola. Doon may nakita niyong nakaladoy sa maliit nitong altar ang mga tangong medalyon at anting-anting na ginagamit niya sa panggagamot. Doon niya napagtanto na nagbaklas pala ng talan si Lola. Tanda na, makikipag-inuman naman ito sa pupuntahan niya at sigurado siyang uumadahin na ito ng uwi. Nang marinig ng aking inang muling pagpamis ng baka, lablakas loob na siyang suotin ng mga tawan ng Lola. Silabihan niya si Mang Jose at Aring Gloria na maghintay pa ng ilang sandali at may kailangan lamang siyang gawin noon. Sa silid ni Lola Sidora ay doon siya tainpin na nagdasal. Humingi ng gabay para mapadaling ang paslip na malapit ng bawian ng buhay. Habang nagdadasal, nakakaramdam siya ng kung anong yumakap mula sa kanyang likuran. Lang ibilak niya ang mga mata at pingnan ang likuran. Wala naman siyang nakita ron. Kasunod mo na inakarinig siya ng mga katadangwa. Inuutusan siyang umpisan na ang panggalawat sa bata. Lang makalabas siya sa silid ng kanyang lola. Tila ba napagaan ng pakiramdam niya? Na para ba viulutan siya? Pakiwari na rin ay hindi niya makontrol ang kanyang sariling katawan. Pagkalapit niya sa paslip na nakaligra sa papag, inumpisa niya na itong usalan ng orasyon na noon niya rin binalaman. Tapakataabing bigla na lang nawala ang takot na nararamdaman niya patungkol sa baral. Walang kahirap-hirap niya pang kinapa ang hita ng bata na may nagsisinabasang kulay pulang uod. Hinaplasa ngayon ng lanang pinagbabaran ng gumamela selis. Kung tutuusin, nakakadiri daw talaga ang ginawa ng aking ina.
Lalo na't naglalabas din na wala lapot manana ang sugot sa sinit ng bata yon. Marahan at mainit niyang kinakapa ang bawat sulok sa katawan ng bata. Panay ang pag-usal niya ng dasal na ni minsan ay hindi tinuro ng kanyang lola. Tila ba kusa na lawang lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang tiyak niyang makakapagpapagaling sa bata noon. Matapos noon, naramdaman niyang kumalma na ang paslit. Tuluyan na itong nakatulog. Saka naman siya nagpausok sa baon ng niyog na isa lang ang mata. Nilagyan niya yun ng kamangyan. Inilagay sa ilalim ng papag na hinihigaan ng bata. Hindi naging madali ang panggagamot ni inay sa bata. Habang ginagamot niya kasi yon, ay ang siyang paggamot din ng sumbalik ng kung sino mang albularyong gumagamot sa binarang ni Mang Jose. Sa espiritual na pagkumbate, nakipaglaban ang aking ina. Tiyak niyang hindi nagpapatalo ang albularyong nagsumbalik sa pambabarang ni Mang Jose noon. Ramdam niya rin ang taglay nitong lakas na talagang veterano na sa larangang tinatahak nila. Doon na pag-alaman lang aking inang. Kabit na babae pa lang binarang ni Mang Jose noon. Kaya naman ganun na lamang din ang pagkabulok ng hita ng kanyang anak dahil pinabulok nito ang maselang parte ng babae. Pero kahit anong lakas ang taglay ng albularyong tumutulong sa binarang ni Mang Jose noon, sa kabutihang palad, natalo ito ng aking ina. Matapos gamutin ni inay ang paslit at mailigpit sa silid ang mga gamit niya, tuon na rin siya nawala ng malay. Hinang-hina ang katawan. Nagising na lamang siya nang may maramdaman siyang yumuyugyug sa balikat niya. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lola Sidora. Malapad ang pagkangiti nito at halatang kakauwi pa lamang. Nang ilibot ni inay ang paningin niya sa buong paligid, maliwanag na. Taramta naman niyang tinugo ang kinaroroonan ng batang paslit na ginamot niya. Kabado pa siya noon na maisip niya ang sinabi ng mga Jose na baka hindi na abutin ng umagang anak. Kakamadali ni inay, halos magkandara pa siya. Nang marating naman niya ang kinaroroonan ng bata, saglit siyang natigilan na makita niyang nakaupo ito habang pinapakain ni Aling Gloria. Magiliw pa siyang binati ng mag-anak at inalok na mag-agahan na. Anong nangyari? Tanong ni inay. Ikaw dapat yung tanungin ko niyan. Ano ang nangyari? Balik na tanong ni Lola Sidora. Maraming salamat, iha. Napagaling mo yung anak namin. Sambit ni Aling Gloria noon. Tatanawin namin malaking utang na loob ito. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ng anak ko. Dagdag pa ni Mang Jose noon. Nagtatakang napatingin naman si inay sa kanyang lola. Hindi niya lubos si maisip na paano niya napagaling ang bata mula sa sumbalik ng barang. Gayong, yun pa lamang ang unang beses na nanggamot siya ng ganung kalalang sakit noon. Tanging pag-ismid at ngiti lang naman ang naging tugon ni Lola sa kanya. Matapos ang araw na yon, nangako si Mang Jose na hindi na muli pang mambabarang. Labis-labis ng takot ito na may ibalik sa kanyang pamilya ang ginagawa niya sa iba. Pinanghawakan naman yun na maglola at sinabing kung sakaling mangbarang ulit ang lalaki, sila na mismang tutugis dito. Yan ang unang beses na hindi malilimutang karanasan ni nanay. Ang unang panggagamot niya sa isang nabarang o nabalikan ng barang na nagamot niya naman ng tuluyan. Si Sir Lucy po pala ay nasa ibang bansa dahil kasalukuyang o-opera ng papa niya o yung lolo ni Angela sa father's side. Kaya hindi pa nakasama sa kanila. Tahimik lang at nakarating na kami sa bahay nila. Sa susunod na mga araw na daw kami tutungo sa asyenda kaya yung nambipiram sa bahay ay si Mrs. Dulce, si Angela, si Lindo Ferman at si Aning Elsa para mablugo at syempre, obserbahan kami ni Angela.
Walang mabigat sa pakiramdam, Sir Seth. Hindi ko alam kung matutuwa o manulungkot ako kasi ang ibig sabihin nun ay nawala na yung pagmamahal ni Angela sa akin. Umingi naman ng pasensya si Miss Dulce sa akin na ikinataka ko naman. Warning na din pala niya sa akin na simula daw nung na-hypnotize si Angela ay umiba na rin ng ugali nito. Marinit na itong uminipe. Kailangan pang padalipan bago makinig. Kung spoiled siya noon ay mas naging spoiled siya ngayon. At dahil sa more ka-flashy nga ay naging liberated na ito. Pag sinabing liberated, ay yung pagpaparty na ginawa na raw bahay ni Angela yung club sa Cebu. Simula nung nabukas na ang mga club at hindi din sila nakaligtas sa mga house party ni Angela noon. Humiyak din daw siya habang lasing na parang may hinahanap o iniisip. Wala naman siyang boyfriend doon. May kinatawa ko naman. Oh, alam kong selfish ako at ikinasaya ko na wala pa rin nobya si Angela. May experience naman si Aving Elsa noon at sinabi niya na baka kinukonsider ni Angela kung ano yung gusto kong babae noon. Yung mabait, pananipi, maganal. Yung mga ganon. At kinabura yung mindset niyan ganon kasi konektado sa mga gusto ko. Kaya gustong iuwi ni Mrs. Dulce yung anak niya baka dito lamang ito tipino. Nagkurong nan sa kwarto si Angela at hindi siya sumasabay sa amin na kumain. Paano ba naman may gusto niyang gumala pero hindi siya pinayardan ni Mrs. Dulce kung hindi ako isasama. Napapingin naman silang lahat sa akin na parang kasalanan ko pa. Dasalawin ko naman talaga kaya nag-volunteer na akong hatpen si Angela ng pagkain sa kwarto niya. Nakanaking pinto at kahit anong katoko ay hindi siya sumasagot man. Bubuksan mo, sisirain ko. Tanong ko sa kanya. Nagbura ito. Simigaw sa akin na ikinaganit ko kaya sinira ko yung lock ng pintuan na yun. Labining ako sa mga sigaw niya at lumilipad yung mga unan sa mukha ko. Paano o mano kung wala siyang saplot at bigla-bigla na lamang akong papasok. So sabihin ka sana na as if naman hindi ko pa nakika yung katawan niya pero buti na lang napigilan ko ang sarili ko rin hindi magalit na. Inisip ko na lamang na mahal ko ang babaeng ito habang humihina ako ng malalim. Tayo na. Salibiyay ko sa kanyang tree. Diet ako. Sagot naman niya. Ilaad pika kumukhawan kaya. Sabi ko sa kanya ng ibig sabihin ay ipapasyal kita kung pakain ka. Yumaki naman yung mga mata niya at napamura ako sa sarili ko. Paano ba naman ay napahawag ko siyang enanan? What did you just say? Tanong niya na parang naluluwa yung mga mata niya. Hindi ako sumagot at pinikom ko talaga yung bibig ko. Dahil doon ay pinurak niya ako palabas ng kwarto niya pero lalapiyo lamang akong nakatayo nun. Kumain ka muna. Hindi ako alis kung hindi ka kakain. Papigasan na naman kami ng order, Sir Seth, at palakihan ng pride. Napanipi naman ako ng kumain na siya at inapakan na yung pa ako bago siya lumabas ng kwarto nun. Mami, iwan si Andres mag-inom mi. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kailan ko ba sinabi yan? Sabi kasi nga Sir Seth, sinabi ko umano sa kanya na magiinuman kami. Agad naman akong tumakbo pababa at ipinanggi ang sinabi ni Angela pero mas nabulat ako nang pumayag si Mrs. Dulce. At pakawado nito yung kaibigan niya para isarado yung clubhouse sa pererentahan na lamang daw niya. Nagtungo kami sa isang clubhouse noon. May beach unahan. Kasama namin si Lindo at Hernan. Hindi ako minumapinahayaan ko na namang si Angie ng mablasing. Tainuman na si Lindo at Hernan at mas nauna pang nalasing yung mga kaibigan kong loko kaysa kay Angela. Masok-asokan na sila habang tumatawa si Angela na nalivibyo pa. 2017 po nung huli kaming magkita ni Angela. Nasa kole, yun na kami at business po ang kinuha niya. Expected dahil sa mga negosyo nila na siya binunagmamana. Sa lipi naman po ako nag-college at business din yung pinuha ko. Ibang-iba po kay tatay na agrikultura. Ginaya ko yung kurso ni Angela. Gusto ko maintindihan ng loob at labas ng pagpapatakbo ng negosyo nila. At gusto ko rin na matulungan ko si Angela at hindi limitado kagaya ni tatay. Mas sa hasyenda lamang nakatulong.
Hindi sa minamaliit ko ang kakayahan ng aking ama. Iba kasi kalado ang tama kung may minamahal ka. 2021 nang graduate ka, Ler. Magkaibang paralan manakpuan. At least magkaparehong taon. December 2021 nang umuwi yung pamilya ng mga Dulce. Dito sila magpapasko at kasalukuyan silang nagstay sa isa sa mga bahay nila na nasa baba ng baryo. Kibali nasa taas po yung hasyenda nila. Ibaba nito ay may maliit na baryo at bababa ka pa para makita mo yung main road kung saan yung mga sinintado at maladandang mga bahay. Salay ningtinggan niyo po. Double old money nga pala ang pamilya ng mga Dulce. Pag sinabing old money ay isang don at don nga po ang mga great grandparents ni Angela. Two-story house at may basement yung bahay nila. Dahil nga sa tapos na mag-aaral si Angela ay baka magtatadan na sila dito. Dito na sila maninirahan. Ako at yung mga kaibigan ko ang nataas ang magbantay sa bahay na ito. Dahil dito din kami umuwi gabi-gabi dahil lahat kami ay nag-college sa syudad. Dahil hindi ko sabihin ay alam ng mga kadalaite ko saan ko pero hindi ko babanggitin ang mga paaralan namin. Mas convenient kung dito sa bahay nila Angie na kami umuwi kasi maglanakad pa kami papunta sa asyenda. Kami ni Lindo, Fernan, kami pa rin na magkakasama. Engineering yung kinuha ni Fernan at culinary naman si Lindo. Dahil hindi naman namin kainawan ng Maybay, sila Fernan at Lindo ang gumagamit sa maid's quarter. Inadamit dun man ang kwarto ni tatay na katabi lamang sa maid's quarters nun. Ako ang sasalubong ng mga Dulce sa pier. Apilihin pa ko sila dito sa loob ng sasakyan. May mga cellphone na rin kami pero wala akong number ni Angela. Nag-text sa akin si Mrs. Dulce na pababa na umuna sila kaya lumabas ako sa sasakyan para salubungin sila. Maririnig ko na naman ang kabog ng dibdib ko. Napaubo ako nung makita ko si Angela. Paano ba naman? Naka-crop top po ito. Naka-short. Plarong-plaro ang hubog ng kanyang atawan. Nagmana naman ako kay Mrs. Dulce bago ko tinanggal ang jacket ko at talagang isinuot ko kay Angela noon. Harong may galit at pagpapakali mga pingin ni Angela sa akin na hindi ko naman binigyan ng pansin. At sinarado ko pa talaga ang zipper ng jacket ko hanggang sa ledya. Napapingin si Angela sa likuran ko at numinipisa sa mga lalaki at isang babae na ang sabi niya ay mga classmates niya na nakasabay ng umuwi noon. Ipinulak ko si Angela papasok sa sasakyan at doon na ako umipi na masarado ko yung sasakyan na yon. Din pwede pa kaya hindi mo na makikita si Angela sa loob. Kibali hindi kami close herself kasi ka nakalimutan na niya ako noon. At ang alam lamang niya ay babigay niya ako dito. At isa ako as well. Kaya kahit nasa harapan ako para mag-drive ay hindi siya nagdalawang isip na magreklamo kay Mrs. Dulce. Dahil doon sa inaasal ko. Pilat tanggon naman ako ni Mrs. Dulce. Kaya natawa ako na ikinainis naman niya. Dahil hindi pinatanggal ni Mrs. Dulce ang jacket na yon. Tuwigil ka na, Jen. Professional ka na pero hindi pa rin nababagi ang pananamit mo. Si Fana sabi ni Mrs. Dulce sa kanya. English po yan. Pinagalog ko na naman. Hindi naman unmit si Angela noon. At least mataas pa rin ang respeto niya sa magulang niya. At hindi siya sumasagot kadaya ng ibang mga kabataan niya yon. Pero hindi po ako nakaligtas kay Angela at hinina niya ang buhok ko sabay sabing, esalanan mo to. Sasagutin ko na sana siya pero nakita kong pumikit si Mrs. Dulce at pinayaan ko na lamang para makapagpahinay ba. Humihidya ni mga kaibigan ko sa saig nun. Nagulat na naman ako nang bigla na lamang umiyak si Angela. Pinatanong ko siya kung bakit habang kinukuha ko yung bote sa kamay niya. Hindi niya alam ang tangi sabat sa akin. Para umanong may sumasakad sa kanya na sumasakit din ang puso niya. Lagi umano siyang may naririnig na boses na tirapalog siyang Ella. Nablalasing siya. Umiiyak siya sa harapan ko at ang bigat-bigat umano ng pakiramdam na parang may gusto siyang hanapin pero hindi niya alam kung ano o sino. Pilipigilan ko ang sarili ko na yakapin siya at aminin ng lahat.
Alam kong may masamang epekto yung hypnotismo. Lalo na at may mga asaling dasal yun at hindi yan pangmedikan. Pilit ko siyang pinapataan, Sir Seth, pero mas lalo siyang umiyak nun. Naalala ko yung mga panahon na sa asyenda kami. At ganito din yung iyak niya habang pilit niya akong hinahanap. Nakatulog si Angela at binuhat ko siya papuntang sasakyan. Ginising ko naman yung mga barkada ko at bigla naman silang mensikayuanan. Nada-acting din ng palay mga noong. Hindi kasi sila sanay sa iniinom ni Angela na mga hard drinks ko baga. Tiyan narinig din nila yung mga iyak ni Angela na. Nakauwi na kami. At dating gawin na sa bahay na pala si May Kokoy at naghihintay sa amin. Pirinon niya si Angela at napailing naman ito. Bakit to naging labisinggera itong si Angela at anong nangyari? Sinabi ko naman yung sinabi ni Angela sa akin nga. Naririnig ko lang siya kung nasin ako. Kaya wag na wag mo akong pipigilan kasi hindi ko na siya nakikita at maririnig sa panaginip. Yan yung sinabi niya sa akin. Nagtinginan naman kami at nabanggit ni May Kokoy si Prinsipe Carlos. Kung siya ba daw ang hinahanap ni Angela. Pumiling ako at sinabi ko na maririnig niya pa rin ang boses ko. Na tinatawag siyang Ella. Tumawa naman sila Kokoy at parang maiintindihan niya ang mga nangyayari. Pinalis niya kami lahat at maghintay na kami sa labas ng kwarto. Haring kay Mary Kokoy, tumawid do kasi sila ng dagat at baka humina yung bisa ng hipnotismo. Kaya inulit na lamang niya ito. Kinabahan naman ako. Magpapakinana ba ako ulit? Makakalimutan na naman ba niya ako? Mga tanong sa isipan ko na agad na nabasa ni Mary Kokoy. Yung boses ko lamang gawa na naririnig ni Angela ang inalis niya at hindi yung mga bago naming alaala. Napagbuntong hinina naman ako at nabuwasa na matay ni Kokoy. Umaga nang nabising si Angela at napasigaw si Mrs. Dulce kay Angela na pababa sa hagdanan. Paano ba naman? Nakapangtulog pa si Angela naman. Napatingin naman ako kay Lindor at Fernan at agad silang yumuko. Sa galit ko, ibinuhat ko si Angela pabalik sa kwarto niya at pinilit na magdamit ng maayos. May mga bisita kasing hini-impress si Mrs. Dulce at may mga katulong din na naghahanda at naglulutulan. Nagpakater din si Mrs. Dulce kaya marami-rami din ang pumapasok at lumalabas sa bahay na yon. Naka-jogger na at naka-crop top si Angela bago ko siya pinayagang lumabas. Beg ko pa yung tatay o kapatid na napaka-protective sa kanya. At klarong-klaro sa mukha niya na naiiritan na siya. Dasali ba daw sa trabaho ko yung taipalan ko? Pinagtangka naman niya ako na papalisin sa trabaho kung hahawakan ko siya ulit noon. Hapon na nang dumapi yung mga bisita ni Mrs. Dulce. Nasa taas lamang ako ng balkonahe sa kwarto ni Angela. At nagmamasidabang yung tatay ko naman ay nasa bubong ng bahay. Habang kumakain ng medyo hidaw na dinuguan. Hindi kami humahabilo sa mga bisita. Kasi wala namang alam na mga aswang kami. At baka may mga bisita na may mga palongtra kaya demidistansya kami habang nagbabantay pa rin. Nakita ko ng asali sa bisita ni Mrs. Dulce. Ang isang pamilya na bantok sa panglalason. Dahil nga nakakapagbiyahe na kami ng mga kaibigan ko kung saan-saan dito sa Leyte. Ay mas naging aware ako sa mga pamilyang may mga kalan. Na panasa bato, baybay, ormok at paikot pa din sa palumpon. Diba si Angela, madaling nababati o na at yung mga ibang ginanan sa kanya. Napamura ako nang tumabi siya kay Angela at nagkwentuhan pa sila. Lalaki ito. Kaya sinapian din ako ng pagsiselos noon. Kumakain si Angela na makita kong sinasawsaw ng lalaki ang daliri niya at parang may binubulong pa ito sa baso ng juice. Kadiri naman ng lalaki nito. Kulang na lamang Sir Seth. Duran niya. Agad akong lumapit kay Angela. Napasigaw talaga ako Sir Seth kasi tangka nang iinumin ni Angela yung juice na yun. Kasi nga bawal na siyang bigyan ng alak na. Napatigil yung musika at nakatingin lahat sa akin.
Tumawa naman ako at hindi ko pinansin yung mga tinginan ng mga kaibigan ko habang papalapit ako kay Angela. Napatingin ako sa itaas. Kitang-kita ko yung pamumula ng mga mata ni tatay. Nahalatang galit ito sa ginawa ko. Si Angela naman ay napadilat sa sinabi ko. At pabulong na sinabi sa akin na epal ko daw dahil manliligaw at kaibigan niya yung katabi niya na yon. Binulungan ko naman siya kung sasagutin ba niya. At nang hindi na siya makasagot ay pumagitna na ako sa kanila at ako na yung uminom ng juice na yon. Pinanindigan ko yung sinabi ko habang ramdam ko yung heels ni Angela na tinutusok yung sapatos ko noon. Hindi umeepekto ang sumpa ni Elma Sursat hanggat hindi ina-acknowledge ni Angela yung pagmamahal ko kaya hindi ako nag-aalala. Tsaka manliligaw. So hindi pala lalasunin kundi gagayumahin. Tiningnan ako ng masama ng lalaki at nag-excuse siya na pupuntan lamang daw niya ang mga magulang niya. Nagsiuwian na yung mga bisita. Kataksama ng tingin sa akin ng pamilyang yon. Doon na ako nagpaliwanag sa nagawa ko na hindi naman pinaniwalaan ni Angela noon kasi mabait naman daw yung kaibigan niya na yon. Nag-away kami ni Angela. Para kaming aso at pusa na laging nag-aaway. Nasaktan ako dahil pinagtatanggol pa niya yung lalaki niyan kaysa paniwalaan ako. Nabanggit naman ni Mrs. Dulce na lagi daw siyang kinukulit ng pamilyang yon na ipakasal yung mga anak nila. Fixed marriage kumbaga. Nalata naman ni Mrs. Dulce na hindi ako sang-ayon doon kaya sinabi niya na pati pala si Angela ay hindi rin. Pinapakisamahan na lamang ni Angela para sa negosyo at lalong mag-e-expand ang mga business nila. Kaya nga nagalit si Angela sa ginawa ko noon. At nagbabalak na pala ito na bumili ng lupa sa may Samar. At yung pamilyang yon ang kapit niya. Paklaruin ko, Sursat, na hindi parte ng Leyte ang Samar. Aminin kong humahanga ako sa pagiging business-minded ni Angela pero hindi ako sang-ayon sa pamamaraan niya. Naglasing ulit si Angela at nagkulong siya sa kwarto niya. Dumaan na ako sa balkonahe niya habang nagbabantay. Muli ay umiiyak na naman ito. Bigla niya akong tinawag, Sursat. Alam na niya na lagi ko siyang binabantayan. Bakit nawawala? Bakit wala na akong naririnig? Paiyak niyang tanong sa akin. Nagtaka naman ako kung ano yon. At ang ibig niyang sabihin pala ay ang boses na tumatawag sa kanya na Ella. Para siyang baliw na hinahanap yung boses na yon. At pinapatahimik niya ako. Natakot ako, Sursat, at niyakap ko siya. Humihingi ako ng tawad sa 4 na taon na paghihirap niya ng ganito. Umiiyak lamang siya at ibalik ko umano yung boses na yon. Ayoko. Ayoko po talaga kaya puro hingi na lamang ng tawad ang sinasabi ko. Napayuko bigla si Angela. Hawak-hawak yung tiyan niya. Sumasakit daw ito. Pinagpapawisan na siya sa sakit hanggang sa mahimatay na ito. Agad naman siyang tiningnan ni Aling Elsa at sinabing doktor ang kailangan niya. Ako na yung nagmaneho, papuntang ospital. At laking gulat namin sa sinabi ng doktor. Namamaga umano yung lapay niya sa kakainom. At hindi ito nakakabuti. Lalo na at nakaranas si Angela na malaglagan. Napatingin silang lahat sa akin at doon ko sinabi na may nangyari nga sa amin. Isang beses lang yon. Hindi ako nakaligtas sa sapak ni tatay nun. Hinimpay namin magising si Angela. Kinakabahan ako at panatakot. Diba nga party goer si Angela at nag-iba na siya. Ayoko malaman na pinagsasamantalan siya habang lasing siya. Ilang oras kaming nag-inpari at pinanong ni Mrs. Dulce kung nabuntis ba si Angela at kung inilihim ba niya yung pag-abort niya. Memlaki naman ang mga mata ni Angela at sinabi niya palaingam ako pero virgin pa ako, mami. Halata namang nagsasabi si Angela ng totoo base sa mukha niya.
Bita Sir Seth, siguro nga dahil nabura ang alaala niya sa akin. Nakalimutan niya rin na may mangyari nga sa amin nun. Tinanong naman ni Mrs. Dulce kung may panahon ba na sobra-sobra yung pagdudugo niya. At doon na siya tumango. Pasintabi po sa mga kumakain. Nung umuwi daw sila ng Cebu galing Hacienda, ay bigla na lamang sumakit yung puso niya na parang hindi siya makakalakad sa sakit nun. Nakatulog siya at nagising na lamang siya na duguan ng bedsheet siya. Hindi malamang daw niya ito pinansin kasi baka raw dala lang ito ng delay niya. Kaya baka daw napondo yung mga dugunan. Naisip niya rin umano yon. Pero wala naman siyang boyfriend at imposibleng mabubuntis siya. Tama kayo, sir. Sa mga listener, tama yung ibang nadiisip na may baby kami o nakabuo kami. Nagka-baby kami ni Angela. Namatay po yan. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko nang malaman ko yan. At walang idea si Angela sa nangyari. May binabala na pala si Angela nung gabi-gabi siyang nagkakasakit. At bali na sa sumpa ni Elma, ay hindi nakikita o nararamdaman ni Danoy Kokoy ang binadala ni Angela. At kung hindi namin na-hypnotismo si Angela ay tiyak na 2 buhay ang makukuha ni Elma. Labis-stirred si Angela at umuwi na kami lahat. Para palaban hinto at hindi na iinom si Angela ay dumiretso kami sa asyenda nila kung saan tubig lamang ng buko ang lalaklaking niya. Pinanong ako ni Aring Elsa kung may nararamdaman ba ako kay Angela. At sinabi kong hindi naman po nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Napaamin ako pero ang ibig nga panap sabihin ay kung mahihirapan ba ako sa mga pangontra ni Angela gaya ng dati. O humihina ba ako? Umiling naman ako. Nang ibig sabihin nun, walang nararamdaman si Angela sa akin. Nagtaguro naman sa bahay ng Ravindo na nandito si Mrs. Luce, si tatay, si Aring Ensa, si Nay Kokoy at ako. Namatay yung anak namin ni Angela. Nagtatala sila kung kinuha ba ito ni Elma at naputol na ba yung sumpa nun. Palaliman ng gabi. Napatulog na si Angela at pumasok si Nay Kokoy sa bahay ng mga Dulce. Kailangan niya rakita kung nasaan ang anak namin ni Angela. Kaya gagawa siya ng dasan at ginamitan niya ng mga turo ng kandila para mahanap na yung anak namin nun. Nagimpay kami sa labas. Nakagulat kami ng sabihin ni Nay Kokoy na may karga-kargang bata si Elma. Sinabihan pag na si Nay Kokoy na dapat pa rin niya raw yung anak namin at ikukulong sa isang garapuan. Napanood ako at napayak. Naawa ako sa kauna-unahan kong anak, Sir Seth. Sa anak namin ni Angela. Yung inosente ko anak ang nagbayad sa kasalanan ko. Napakasakit sa puso nan. At kahit taluluwa ng anak ko ay hindi na namin mababawi. Sinabihan ako ni May Kokoy na kaya daw wala akong mararamdaman kahit paanong dikip namin ni Angela. Ay dahil naputol na umano ring sumpa. At anak namin ni Angela ang naging kapalipnan. Hindi ako nagbadasal at hindi ako katoliko. Pero napadasan ako na sana tulungan ako ng Diyos na kunin niya yung inosente kong anak kay Elma. Kinausap ni Mrs. Dulce si Angela. At sinabi niya na nabuntis niya ito at namatay. Nagubuluhan man dahil na naniniwala siya na walang ni isang lalaki ang gumalaw sa kanya. Ay hindi siya tumutol sa pag-aalay namin ng dasal gabi-gabi. At parang nagluksa kaming lahat na nakatira dito sa asyendang ito. Bakit ka umiyak na parang ikaw pang namatayan? Tanong ni Angela sa akin. Ella, yan ang sinabi ko sa kanya. Tumulo yung luha niya. Nakiusap siya sa akin na sabihin ko ulit at paulit-ulit kong sinabi ang pangalan niya. Nagulat siya at sinampal niya ako. Bakit ko daw ginagaya yung boses na naririnig niya? At pinaglalaruan ko daw ba siya? Lumuhod ako sa kanya at inamin ko lahat-lahat habang humihingi ng tawad nun. Hindi niya man maalala pero sumugal akong aminin sa kanya at wala na akong pakialam kung maniniwala siya o hindi.
Sinabi ko rin na boses ko yung naririnig niya at nakalimutan niya lahat ng mga alaala namin dahil doon sa desisyon na ginawa ko. Nagalit siya sa amin, nagsisisigaw. Kahit mami niya, niloko siya. Nahimatay si Angela sa kakaiyak at hindi ko siya iniwan sa kwarto niya. Natatakot ako na baka ano yung gagawin niya kung mag-isa lamang siya. Nagising si Angela kinaumagahan at ang una niyang ginawa ay sinampal niya ako. Huwag na huwag daw naming ibalik yung memorya niya dahil mas maaalala niya yung panglolokong ginawa namin. Tinanggap ko lahat ng masasakit na salitang binibitawan niya sa akin, Sir Seth. Nirespeto naman namin yung gusto ni Angela. At naisip ko din na mas lalo siyang malulungkot kung maaalala niya yung dati naming alaala, di ba? Lalo pa at nagkaanak kami sa mga alaalang yon. Hanggang ngayon ay nililigawan ko pa rin si Angela. Habang bodyguard niya pa rin ako. At katuwang sa pagmamanage ng negosyo at asyenda nila. Hindi na ako naiyang ipagsigawan ng mahal ko ang babae nito. At pati mga kaibigan ko ay nagulat nun. Kasi para to kaming nag-switch ng personality ni Angela. Yung ginagawa niya dati sa akin, ako na yung gumagawa. Oh, Sir Seth. Oktubre 2022. Hanggang sa kasalukuyan, ay pinaparusahan niya pa rin ako at hindi pa niya ako sinasagot. Siya naman yung bumabastard sa akin at ang sakit ng mga salitang binibitawan niya. Natawa na lamang ako kasi parehong-pareho doon sa mga salitang binitawan ko sa kanya dati para iwasan niya ako pero sinabi ko yung sinabi niya sa akin noon na makikinig lamang ako pag sinabi mo mahal mo rin ako. At dahil doon, hinaharangan ko naman lahat ng manliligaw niya. Hindi naman siya nagalit. Pa-hard to get si Angela, Sir Seth. Minsan sweet, minsan tinatopak at ako lagi yung gusto niyang pagdiskitahan. Ako yung laging tinutulak ng mga kaibigan ko kung may ire-report kay Angela para ako din yung mapapagalitan. Nagagalit naman siya kung may babaeng lumalapit sa akin kaya alam kong may tsansa ako. Alam ko kung gaano niya ako kamahal at yun yung pinanghahawakan ko nun. Bahala siya. Magalit na ako magalit pero sa panahong ito, hindi ko na papakawalan si Angela. Kung sakali man, hindi ako magdadalawang isip na mag-propose sa kanyang pagbabalik. Propose na agad, Sir Seth. Ayoko nang sayangin yung mga panahong magkasama kami kung sakaling babalik siya dito sa asyendang ito. Mainay po dito dahil pati mga kaibigan kong lalaki ay daig pa yung mga kaibigan kong babaeng magtilian at kiligin. Kasalanan mo to, Sir Seth, kaya ayaw ko din mapakinggan ni Angela yung kwento. Kasi baka ma-inlove sa boses mo at maunahan mo pa ako. Ito po ulit ang bodyguard niyang aswang. At habang buhay siyang mamahalin na si Andres. Tawagin niya na lamang po ako sa palalan ko na Prado. Nasa mid-30s na po ako. Bale ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay noong mga panahong ipinagbubuntis ako ni Mama. Pero hindi ganun halos iikot ang karanasan na ito. Dahil lang sa ipinagbubuntis niya ako. Subali ganito kasi ang nangyari. Si Papa noon, nasa 20 anyos pa lamang, samantalang si Lolo nasa mid-40s o magsa-50 na ata. Hindi ko na din kasi alam yung edad niya kasi hindi ko na maalala kung anong taon siya pinanganak. Noong mga panahon na yon, biyantara ng aswawan sa lugar namin. Aling kay Mama, para umanong ladpe ang bahalo-halo na yung mga aswa. Malamang kung ulam mo kung ano pa nung mga panahon na yon. Kapag nga daw sumasapit ang gabi, sarado na lahat ng pintuan ng katabahay. At kahit na sino pa ang katawag mula sa labas, mapatao ka man o ano, asahan mong walang magbubukas ng pinto para sa'yo. Tapos, parang adawan ng umaga o gabi sa lugar na ito. Kasi sisilip pa lang siya na bus. May mga matatanaw ka na sa mga paanan ng bundok na parang nagsasaya. May mga nababagang mga apoy. May mga nagpipiging o yung mga nagpipesta. Mga binon.
Wala daw dabi doon no araw basta yumanabas si mama na hindi nakasuot ng bestida na ipiyang. Tapos gawa na rin ng pag-iinat. Maraming panangga si Lolo noon. Hindi siya anpingero o albularyo, pero marami siyang alam na pangonter malama para hindi makapasok sa loob ng bahay ang mga ganitong nilala. Bukod pa kasi sa hanggat hindi mo iniimbitahan pumasok ay hindi makakapasok ang mga yon. May mga nakasabik pa na krus na gawa sa palaspas na pinabinbisinan ng araw ng pagkabuhay. Bukod pa dito, sa mga awayan na nakanaday sa pagitan ng bubong at pader, nakapulupot ang mga ipin na telang may laman na ano-ano. Isama mo pa yung malalangis na nagsisibulaan kapag may mga masasamang nilala. Meron pang tinatawag na binakuunon o yung patalin na gawa sa panso. Siyempre, hindi mawawala yung mga buntot pa ginoon. Basta, andun lahat halos. Hindi naman nag-iisa si Lolo na may mga pambulupitsyon. Pati yung mga katabi naming mga abayan, mayroon din. Subali pa na. Under si Papa at si Lolo noon ng isang sakahan na pag-aari ng isang kininang may-ari ng lupa sa lugar. Bukod sa pinagkakatiwalaan sa ulo kasi ni Lolo ang bawat sulok ng lupa nito. Sa kapinayan, yung kapirasong lupa na pinapipilikan ng bahay ni noon ay pagmamay-ari ng amo niya nito. Mabait itong amo niya, at larali pa silang nagtatrabaho para sa kanya noon. Bukod pa sa mga bahay na ito, may mga silo o mga kubo-kubo din sa ibang parte ng paila ito. May hindi naman tirahan ng mga tao. Pero yung umaga, kung kinakailangan dun tumutuloy. Lalo na kung minsan, pong amo niya, nagpapitin ng mga dagdag trabaho kapag may mga kailangang tapusing gawain doon. Tandaan niyo itong mga sinabi ko mga kagiliw para tuloy-tuloy yung pabagi ng kwento. Sa isang araw noon, sinabihan nito si Lolo ng amo niya na merong mga paparapin na 5 trabador para sa paghawan ng isang parapin ng yupa doon. Magpuputol umano ng mga puno ang mga yon. Din po kasi yung pinumnahawan sa amin. Ang sabi naman ng amo, walang kasiguraduhan kung anong oras o anong araw silang dadating. Basta asahan niya umano na siya ang hahanapin. Dahil ang bahay nila ay siyang buong na binanyupay na iwan. Tinawang araw matapos ng sunset. Hapon, dumaping sila. Ang plano ni Lolo noon, doon muna sila patuloyin sa malaking kamalig sa likod ng bahay. Napala sir, si Papa, Mama, Lolo at Lolari sa iisang bubong lamang nakatira noon. Yun niya. Ang plano, doon dapat sila patuloyin sa likod na kamalig para baga panpapalipas lamang ng gabi. Pero sa simula pa lang, mayroon na agad mga senyalis na kapansin-pansin sa mga iko. Na masasabi nila, hinala at hindi ordinaryo ang mga bagong trabador. Unang-una, gari nang sabi ng amo niya, dapat piman lang sila. Pero nung dumaping ang mga ito, anir. Pangalawa, kapag nangongontrata ng pakyawan na mga trabador itong amo niya, minsan may mga suki na itong mga tinatawag. O kung bago man, gustong-gusto ng amo nito yung batak na batak yung katawan. Yung tipong pangmalakasan talaga kumayo dahil kapag sinabi kasing pakyawan, yung isang bagsakan na bayad lang at madali ang trabaho. Kaya namang takang-taka si Lolo noon kung bakit payat na payat ang mga yon. Tapos kung titingnan mo, parang mas matanda pang tingnan sa kanya. Papuputla ang mga mukha, hindi makatitig ng diretsahan. Tapos, kahit payat yung mga ito, napakalaki ng mga tiyan at bagsak na bagsak umano ang talukap ng mga mata. Nagpakilala ang mga ito pero hindi ko na iisa-isang bigyan ng palayaw. Doon na lamang tayo sa parang leader o tagapagsalita nila na ang pangalan ay Rene. Kung magsalita itong si Rene Surset, malakas umano mangumbinse. Kumaga na isang tabi ni Lolo yung mga katanungan niya dahil doon. Unang-una, pagkapasok pa lamang sa may tarangkahan ng bahay, nakita ni Lolo na yung iba sa kanila. Umatras na kaagad palabas. Sabi nila baka daw magsiksikan sila doon sa tapat ng bahay.
Yung ibang nasa loob, bahin ng bahin. Iritang-irita na kung titingnan mo. Parang hindi mapakali tapos pataas pa yung pagsilip. Tapos itong isa nilang kasama. Ang tanong ba naman kay Lolo, anong ulam nyo? Ang bango naman ng niluluto sa kusina nyo. Sabay silip sa kanang bahagi ng bahay. Siyempre Sir Seth, magtataka na talaga si Lolo noon. Unang-una, sa kaliwang bahagi ng likuran ng bahay ang kusina. At ang kanang bahagi ay kwarto nila mama at papa. Eh di ba si mama buntis noon? Malinaw ko lamang din na ang pagsusuot ni mama ng damit na itim ay pangbulag lamang sa mga nilalang na ito. Kumbaga, hindi siya makikitang buntis. Pero, maaamoy at maaamoy pa rin nila yon. Nang ibig sabihin lamang nun, si mama ang naaamoy ng lalaking ito. Noong mga sandali pala na yun, sir, lingid sa kaalaman nila lolo, nag-aalburuto na rin pala ako sa matres ni mama. Kumbaga noong mga panahon din na yun na pumunta ang mga taong to. Para daw nagkaroon ng buwanang dalaw si mama sa sakit ng puso niya. Nakailang beses nga daw siyang napaihi noon. Hindi rin kasi pala imik si mama noon at hindi naman nagdudugo kaya inakala niyang magalaw lang talaga ako. Tapos ito pa, nakita din ni mama noon na yung bote ng lapad na merong langis. Tumatagas na at bumubula. Nung yayain na ni Lolo ang mga kalalakihan na ito dun sa kamalig para mailagay na yung mga gamit nila at para makitulog na rin. Hindi naman sila nagdalawang isip na sumunod kay Lolo. Pero yun lang. Pagkaupo nila doon sa sahig na gawa sa kawayan ng kamalig, sabay-sabay umano silang napatayo at humawak sa mga puweta nila. Ayon kay Papa, akala mo pinusok umano ang mga ito ng kung anong surot. Maski kasi yung kamalig na yon sa mismong baba ng sahig, may mga nakabaon na botelya doon pangontra sa kanila para maiwasan yung mga tanim-tanim na mga lamat na yan. Gamang ka-overprotective si Lolo sa bahay nila, lalo na at buntis si Mama noon. Itong si Rene, nagyaya na lamang umano na pumunta doon sa may lupa kung saan sila magpuputol o maghahawan. Nang malapit-lapit na sila doon, nadaanan nila yung 2 kubo na silungan. Gaya nung sinabi ko kanina sa inyo, yung mga ganitong kubo na hindi naman tinitira ng mga tao. Kumbaga, kung kailangan lamang tulugan, yon, saka sila pumapasok doon. Tapos ayan Sir Seth, kinumbinsi nito si Lolo na kung maaari ay doon na lang din sila tumuloy gawa ng mas malapit kuno yun sa paghahawanan nila. Dahil sa ito ang kauna-unahang beses na magpapatulog sila ng pakyawan na trabador. Tapos hindi pa nila kakilala. Pero meron namang pahintulot ng amo niya. Pumayag naman itong si Lolo pero dahil sa iniingatan niya rin yung mga pananim, yung mga alagang hayop doon sa lupa na hindi manakaw umawala dahil sa mahirap na rin magtiwala. Nagdesisyon siya na kasama si Papa at ang 2 pang kakilala nilang nakatira din doon sa lupait na yon. Nasamahan ng mga ito. Sila Lolo sa isang pasilungan at sa isang silong ay ito mga trabador. Matapos maikot yung hahawanin na parte, umuwi saglit sila Lolo at Papa para madaanan ng mga kakasamahin nila dun sa silong at para makapagpaalam na rin kay Lola. Pagka-uwi, agad mas sinalubong ni Lola si Lolo. Dahil pala itong mismong si Lola napapansing kakaiba na din talaga ang mga kinikilos ng mga lalaking yon. Gaya ng sabi ko, hindi naniniwala si Lola na ganun ang mga kukunin ng amo niya. Yung mga parang hindi kayang magbuhat at magputol ng puno. Nakita din ni Lola kung paano mairita ang mga tao ito sa paligid nila. At ang lanis sa bote ng lapad ay halos maubos na sa pagbula at tumigil na lamang umano nang umalis na ang mga ito. Kaso yun nga Sir Seth, andun na yun Kung papaalisin niya naman baka pagalitan siya ng amo niya. Maingat na nag-isip si Lolo noon. Gusto niyang ayaw maniwala pero marami talagang sinyales. Dito na ipinagsabuti ni Lolong maiwan si Papa sa bahay nila. Para na rin kay Mama. Kampante naman si Lolo noon na iwan nila. Kasi si Lola, maton yun.
Mas marami pa yung alam kaysa kay Lolo patungkol sa mga aswang na yan. Nabutan ko pa nga yung sa edad na 70 anyos. Umaakyat pa ng bubungan yan, Sir Seth. Parang aswang din. So bali ang ginawa nila, bukod sa mga nandun na proteksyon na, nanguha sila ng sanga ng kamunsel o damortes o kamantiris. Kung ano man ang tawag sa lugar nyo. Basta maraming tinik yung sanga nun. Tapos sanga din ng suha. Binalatan nila yung sanga na yon maliban na lang sa mga tinik-tinik na parte. Isiniksik ito sa mga pwedeng mapasukan. Sa parte naman ni Lolo bago ito umalis, ipinaiwan niya kay Papa ang binakuko o yung tansong kutsilyo. Baka sakaling magamit niya ito. Tsaka buntot pagi, iniwan niya rin yon. Pero sukbit-sukbit niya, Sir Seth, yung binsol ng pagi. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang binsol ng pagi, kung merong tinatawag na buntot, eto naman yung parte ng gulugod o spine kumbaga. Arin man sa dalawang yon, buntot o binsol. Kapag tumama ito sa sugat at may naiwan sa laman mo na parte ng mga yon, mapatao ka man o aswang. Mabubulok talaga ang sugat na yun kapag hindi naagapan. So ayun na nga. Kumuha din si Lolo ng isa pang bote ng langis. Hindi ko alam kung anong tawag dun pero hindi yun ganun kakumukulo kapag may aswang umangkukulam sa paligid. Kumaga hindi siya nauubos. Yun nga lang, kapag tinabihan ka ng mga aswang kapag dala mo yon, para umano silang lalagnatin o sisinatin. Tapos ayun, malis na si Lolo. Tsaka diba Sir Seth, 2 lang din dapat ang idadagdag niya na sasama doon. Pero dahil sa hindi kasama si Papa, itong isang kalapit bahay niya na kaidaran niya lang din, na siyang isa sa mga kasama ni Lolo kapag nagpupunta sila sa albularyo para sa mga proteksyon. Tawagin na lang natin siyang Estong. Sinabihan din ni Lolo sa sitwasyon na yon. Hindi naman nagdalawang isip si Estong na sumama. Nagbitbit ito ng sariling panlaban niya sa mga aswang. Tapos isang maliit na sako na may lamang kamangyan. Saka sila nagpatuloy para daanan pa ang 2 kasamahan na walang kamalay-malay sa mga pinagdadala nila Lolo doon sa tutuluyan. Meron din silang bitbit na 2 kakataying manok para sa gabing yon. Pasado 5:00 ng hapon nang makabalik sila sa may silungan, kung saan nila iniwan ang 6 na trabahador. Dito, nagtaka ulit si Lolo. Ang unang bulong sa kanya ni Estong, "O pare, akala ko ba uugod-ugod na at parang lampating na ng mga yan?" Paano ba namang hindi tatanungin ni Estong yon? Gawa ng yung 6 na lalaki. Parang biglang sumiksik umano yung mga laman ng katawan. Silang-sila pa rin. Itsura, mukha. Makikita mo pa rin ang katandaan nila. Panlalalim ng paikot ng mga mata at paglabas ng mga buto-buto. Pero mahahalata mo rin na tuwid tumayo ang mga ito. May mga laman na nga ang mga payat na braso nila. Tapos hindi na kukuba-kuba. Ultimong yung mga nabiyalaki ang tiyan nila na alam mo merong bulabe. Luniip. Bimanuan naman pabalik ni Lolo si Istong na panubog na ang araw isto. Paano mo naman ang mga yan, biba? Panila ang gabi. Nagsimula na sinamagsiga para maliwanag ang paligid noon. Nakod sa ilawan na bigas, magkakahilera yung apoy nila para meron silang yutuan. Gimiliktan nila Lolo ang manok at pinatulo ang dugumen sa limanggo. Habang nagkakapay sina Lolo, laking gulat naman nila nang may inilabas si Rene doon sa dalapilamilang bag na unti pinmen ay karne ng baboy. Yung parape na asim o balikat. Bimero pa nga ni Lolo na buti hindi nasira yung karne na yun. Kasi sariwa-sariwa pa umanong tingnan. At base sa kulay parang mainit-init pa yun. Langipi na lamang ang mga trabador at pansabot ni Rene. Pangkonsumo umano. Tapos ito, hindi ko pa naririnig ito na ginagawa ng mga banitong nilanang sa ibang mga kwento mo. Pero ang ginawa nila, tinusok lamang umano ito sa 2 tusukan na kawalyan. Tapos, humingi ito ng dugo ng manok. Konpi ng bao.
Ang plano nila lolo na may dubuin pati dugo at yung itlog na nasa noob pa ng tiyan ng kinatay. Tapos ang siste pa, sir. Tatabi na ni lolo at ni istong itong mangkok ng dugo. Yung isa pa sa dalawang kasama nila nono ang pinakiusapan nilang kunin yung dugong yon. May hindi umano sila makanapit kina nono para man lang huminino eh. Siyempre alam niyo na diba? May mga danang pananggarang pinawa. Timipide nila lolo ang ginawa ng mga ito. Hawak-hawak ng kasama nila lolo ang mangkok noon. Pinabuhos niya ito sa karne na yan at hindi masimas. Pinaliguan umano na para bang minamarinate sa dugo ang karne. Ayon pa dito sa kasama ni Lono na nagpatulo ng dugo. Habang kaharap niya umano si Rene, kitang-kita niya sa liwanag ng kaharap nilang apoy na parang may kakaiba sa ipit ito. Hindi gaya no maagang-maaga pa. Para umano itong lumaki na maihabin mo sa ipin ng kalabaw. Dahil sa ulpimuryong muso nito ay umaban pinanonpi para. Meron nga daw umano manakanak ang pagtulo din ng laway ito. Habang lumalalim ang paghina na pinupunasan ng dugo, yung karne nilang yon. Badbag mo pa, na medyo may pagkamatapal ang amoy ng karne na yan na hindi nga mapaniwanag. Masiwasim na akala mo, pinaliguan o di kaya binabad sa may suka. Malingpo ng maayos ang adobo, pati na rin ang sinugba o inihaw na niluto ni na Rene. Paikot silang kumarin. Ni hindi umano ginalaw ng mga trabador ang adobong manok na yon. Malamang giba. Yung recados pa lamang noon, bawang, sili, asin. Samtang di pa uso yung papis noon, o di kaya toyo. Para tayong iiwasan ng nilalang na ito. Sina lolo, hindi din umano kumain ng karaming niluto nila. Kasi parang nakakasukatingnan. Alam mo nung alanganing hilaw, alanganing luto. At sa bawat paghiwa nila dun sa karne na yun, parang wala lang sa kanila yung init na apoy. Tapos kapag hinahatak na nila yung hiwa na yun, manririmaid pa. Yung naiiwan yung mga lagkip-lagkip ng karne. Sa mga kumakain dyan ng pizza na may mga cheese o keso, yung may kumakapit na malapot sa hinatak na karne, demen na benon. Hindi din nag-alok ang mga trabador na ito. Kumbaga, kanya-kanya na. Pagkatapos kumain, tahimik umano ang anim. Natanya-kanya silang lumayo. Nakatayo lamang at nakapalikot. Para bang nakatingin sa malayo. Sina lolo, pumasok na sa silong na tutulian nila. Ang sarado pa ng silong na ito ay sliding door na gawa sa ratan. Nakasinghaba ng kalahapi ng pader. Lap o para ng pader set gawa sa harapan sa mga silo. Sabi nila lolo kila Rene, mauna na kaming matulog at maaga pa tayo bukas. Tumango lamang umano ito, ni hindi lumingon. At nasabihin ko na sige. Napakalalim umano ng boses ang merinig ni lolo noon. Imiwan nila nag-aapoy pa rin ng siga sa labas pero kumuha sila lolo ng apoy para sa ilawan nila sa may loob. Naroon din silang dalang banawang baon ng niyog para sa kamangyan kung kakailanganin. Pagkasara na pagkasara ng siro, ang unang ginawa ni lolo ay ginausap ang dalawang kasama na matulog na. At kung ano man ang marinig sa kabuuan ng gabi, ay wag na wag magbubukas ng pinto. Sa may hawakan ng sliding na pinto, pinulupot na istong doon yung isang medalyon na sa pagkakaalala ko. San Benito pamproteksyon. Ginawa po talaga ang sersat para sa mga pintuan o sa mga bintana. Basta mayroong bukasan. Mga ilang segundo pa, isang malakas na paghampas yung lahimik dinadaling sa may labas. Parang humahambin mo sa malaking pamaypay na bigla na namang humampas may lupa. Ramdam nila rin kasi yung hanin ng hampas. Gumagapang pa sa siyo. At pagkatapos ng ampas na yon, ay siya namang bityang pagbilin ng paligid sa may labas. Na indikasyong namatay yung siga sa labas.
Konting kaluskusan ng mga yabag lamang umano ang narinig nila noon, bago tuluyan na walang iway. Nakaiga sila pero bilat na bilat umano ang mga mata nila noon sa pagbabantay ng bawat sulok ng pasilungan. Kadating oras, 1 oras, 2 oras, hanggang sa panalim ng panalim na yung gabi. Binadalaw man ang anpok si Lolo noon. Hindi nila pinatay ang ginawan. Handam sa hindi na malaya ni Lolo na nakapikit na pala siya noon. Tapos, medyo sing na lamang siya sa kalabig mesto. Pagkabilat niya, may nangamoy kamangyan na noon. Milingon niya si Istong at hawak-hawak niya yung baon na noong panahon na yun. Pinapabada niya damit ang tabao. Ang dalawang kasama nila nabisisiksikan sa gitna ng siwan, kung saan pa ang isang baon ng kamangyan naman na umuusok din. Sa ilang taon na pagtira ni Lolo noon, epong gabi lamang siya nakakarinig ng mga kakaibang huni sa may labas. Bukod sa manakanak ang kaluskos na umiikot sa may pader, ay may mga paikot-ikot na paghingad din ang naririnig niya na para bang may sunisinga sa may labas. Sinasabayan pa ito ng mga tunog ng kung ano hayop na sa pagkakapaliwanag ni Lolo ay parang mga mababangis o nag-aanyo talaga. Walang ano-ano. Yun pader sa maribandang likuran ng siluran. Biglang lumagabak na ani mo ay hinampas. Alam niyo naman kung gaano kanipis yung rapan na pader, diba? Sinabihan ni Esto ang ganawang kasama na huwag aalis sa gitna at huwag ilalayo ang kamangyan sa gabi. Nilabas nila Lolo ang kani-kanilang patalim. Yokarit, pati ang binsoy lang padi sinukbit na din noon. Hinawakan niya sa isang kamay yung lanan na sinabi ko kanina at ipinuturo-turo dun sa may pader kung saan may pagampas. Paikot-ikot ang panglundo ng pader noon. Sa tingin ni Lolo ay mga kamay na pinutulok ang ratan na pader na yon. At sa bawat pablundo ay ipinututok ni Lolo dun yung lana sa bote, pati na yung karit niya. Si Istong, sinabihan ang dalawang tapot na kasama na ilabas ang kani-kanilang itak at pagkuskusin. Ginawa naman yan ng berawa. Nandun pa rin umano ang anil. Nanay mo rin naghihimutok ang mga nasa labas. Maraming yabag. Maraming kaluskusan. Hanggang sunod sa ripa na itong sesto. Kala niya di namin alam. Pinaghandaan namin kayo. Oras na makapasok kayo dito sa loob, ay kalanab yan tayo. Ramdam at amoy niya naman ang lana at kamangyan, di ba? Kailangan nagdadalawang isip pa yung pumasok. Wala namang lock on pintuan na pero bakit hindi niyo mabuksan? Kasi takot tayo. Alam niyo may kalalabyan tayo. Dimabduan pa ito ni Lolo ng hindi ko alam kung anong pakay niyo. Pero maayos naman kayong tinanggap dito, di ba? Trabaho lang. Pero kung kaya niyo talaga halikay dito, matalim-talim pa yung ipin ng binsul ko. Kayang-kaya pa nito magpabulok ng laman ng 6 na tulad niyo. Hindi kami katulad ng mga unang mga binibiktima niyo. 1 hanggang 2 oras ding nagmatyagan sina Lolo at ang mga kung sino ang nasa labas. Pero matapos sabihin nila Lolo yon, niwala na silang naramdamang pagpukpok o paghampas sa pader. Mga yabag na lang, angil tapos bulungan. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig na lamang sila ng mga kalabugan sa kabilang silong. Doon na medyo kumumportable ang hangin. Ang nangyari pala bago magising si Lolo sa kalabit ni Esto. Etong isa sa 2 kasama nila, dilat na dilat at iniikot ang paningin sa paligid. Pagkatingin niya umano sa bandang taas na espasyo ng silong, meron siyang nakitang isang mabalahibong kamay na para bang pilit isinusuksok dun sa parte na yon. Nangangapa kumbaga. Kaya kinalabit nito si Esto. At siya namang dali-dalin pagpapabaga ni Istong ng kamangyan. Sa tansya ni Lolo bandang 4:00, napansin nila na may mga tunog na ng mga makina at mga magsasakang naglalakad. Binuksan na nila yung silungan. Ayun,
Gulat na gulat sina Lolo sa nakita nila noon. Yung pinto, yung buong dingding sa tapat kung nasaan din ang pintuan. Nagkalat ang mga dugo at mga laman-laman, Sir Seth. At sa harap mismo nila, sa upuang bato na katabi lamang ng pinagsigaan nila ng apoy, ay isang putol na ulo ng kambing. Isa ito sa mga alagang kambing doon sa lupang yon. Wala nang laman ang kabilang silong. Walang tao pero maski doon, may mga bayid ng dugo ng kawawang hayop na ito. Maraming nakiusyosong dumaan, pero hindi kaagad nilinis ni Lolo ang kalat. Ipinagbigay alam nila ito sa amo nila at nang makita ng amo ay agad na inireport ito sa kinauukulan. Dito na pag-alaman na ang mga nakasalamuha nila Lolo ay hindi ang mga trabahador na pinagkatiwala sa kanila ng amo niya. Dahil ultimong militar noon, Sir Seth. Nung malaman ang ganitong pangyayari ay bumisita sa mismong lugar. At base sa mukha ng mga nakasalamuhan nila Lolo na trabahador kuno, ganun na ganun din ang deskripsyon ng mga taong pinaghahanap ng gatas. Sala rin umano ang mga ito sa mga nawawalang tao sa karatig bayan. Napakaraming binibiktima ang mga to, pero ayon sa mga saksi o nakakakita sa kanila, wala silang mga dalang baril, patalim o kung ano paman. Sa gabi din sila umatake. Noong unay, naisip nilang mga mababangis lang na kung anong klase ng hayop ang mga daladala o pinapakawalan ng mga ito. Pero sabi nga ng iba, sila mismo ang mga mababangis na hayop na yon. 2 araw matapos nun, saka namang pagdating ng mga totoong trabahador na kinuha ng amo niya. 2 pa sa 5 na ito ay suki na kapag kinukontrata. Ibig sabihin, yung mga nauna, kumpirmadong hindi talaga sila ang kinontrata. Sinadya ang pagpatay sa kambing na yon. Dahil siguro, hindi magawa ng mga yun na pasukin sila Lolo sa may silungan. Malaking pasalamat na lamang din nila. At kahit papano ay hindi sila naging pabaya. Dahil kung nagkataon, baka sila naman ang sumunod na pumila sa mga taong pinaghihinalaang nawawala dahil sa mga yon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,